Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Plasma versus Jonas ng Flip Top. Shoutout nga pala kay Enigma, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. At ito nga pala ay requested ni John Sham Casten. Sabi niya, Jonas versus Plasma, boss plan, nakakalabas lang. So, ginagawa natin makakalalabas lang para hindi na natin sila gawin pa. Dahil makabalik tayo sa lineup natin. Mas magandang ganun para hindi na tayo natatenga, 'di ba? Na parang pag-aabutin pa tayo ng next month kung sa mga luma dahil sa mga luma na pinapareact na request. So, ngayon ginagawa natin. Ganun pa man guys, kung bago lang kayo rito sa channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man guys, hindi ko na-atake mga paborito nyo mga artist rito, nagre-react lang ako dito. Tapos, yun lang, sinasamahan nyo lang ako dito. Habaan ninyo yung pasensya ninyo, patnubay ng magulang ang kailangan. Yun lagi ang gamitin nyo. Pag may masabi na akong hindi maganda o nakakasama ng loob ninyo, kayo na mabahala magpasensya, lawakan nyo pang unawa nyo, maging mature na lang kayo. Ganun pa man guys, maraming salamat guys, pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer yung California, mga audio engineer at the same time, ang massive hypnotherapist naman, and massive practitioner naman, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo doon sa description, doon yung personal na channel ko, kung gusto nyo ko marinig kumanta, mag-rap, ganun pa man. Meron nagpapa-shoutout dito. Sa shoutout ko lang si Darren Villas. Sabi niya, shoutout sa next bid, idol. Yun, sabi ni Darren Villas. Ganun pa man. Maraming salamat guys. Gawin natin ito guys para makarami tayo. Tapusin niyo yung video. Let's get to it. Jonas versus Plasma. Feeling ko talaga, syempre hindi mawawala dyan yung entertainment eh. Syempre si Jonas, naman yan, kilala yan sa comedy eh. Magaling to si Plasma, hindi ko alam kung kaya niya pa rin ba magsulat sa panahon niya ng mga ginagawa niya. Merong galing din si Plasma. Tuloy natin. Pero feeling ko si Jonas, magpapakita ng kakaiba yan eh. Nakita ko rin yung mata ni Sir Plas sa tutukan, no? Ano pala? Salubong, asahing salungat. Di ba? Mata sa mata. Kaya pakiramdam ko, sobrang mamatayin ko siya ngayon. Ha! Makakaranas na rin ako manlait ng mata. Ayun, si Jonas, nagsimula siya as talagang more on pure comedy lang eh. Pero lately, medyo natututo na rin siya mag konting technical, gano'n. Pero mas comedy pa rin yung base niya. Pero sa style, mga dukot-dukot ng laman. Dami ko kasing kilala mandurukot eh. Kaya nandurukot din kami. Kaya nakakatakot, pero hindi nakakatakot. Yun, Jonas, alam ko isa ka sa mga pinaka-effective na estilo dito, pero sana, tingin ko pinaghandaan kita. Siyempre, hasakyan ko rin ng konti ang jokes mo, pero siyempre, nandun pa rin yung trademark style ko. Yun, ang importante dito, bigyan natin ng entertaining na laban ng mga tao, yung mga bumili ng ticket. Yun, enjoy lang. Malaking karangalan sa akin na makalaban ka dahil dati pa lang fan na talaga ako ng mga Teletubbies. Kasi mga gusto ko kasi talaga yung mga Teletubbies eh. Mga malalaki na ako. Oh, Teletubbies! Yun! Dati napapanood lang kita sa Teletubbies. Ngayon, nakakalaban na ito sa stage. Kaya malaking karangalan sa akin to, Sir Plas. At huwag mong galingan kasi baka matalo mo ako. Flip Top, Second Side 12, dito pa rin, TIU Theater Makati. Pang-anim na laban na ngayong gabi, pang-anim na laban ngayong taon. Flip Top 2024, mag-e tayo para sa parating natin laban, oh. Shoutout sa lahat ng mga represent Colab, Buenas, TMT VIP, Crown Manila, Crown Black Manila, RJC Hypebeat, syempre Flip Top official merch, silipin yan, Respect the Elements. At shoutout sa Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga, no? Sa kanan ko, Quezon City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Plasma. Pag kumikitil ng mata sa mata. 14-13. Sa kaliwa naman, Bulian Cavite represent
para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Dalawang higop na. Shoutout sa aking pinakamamahal na asawa, syempre, no? Lindo Mala. Sex tayo mamaya. Shoutout sa 3G Asing Uprising. Nanalo ng ito si Plasma. Pinili ba una si Jonas? Tig 2 minuto dapat, pero non-tournament battle naman to. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, second side 12. Jojo. Sir Plus, maraming salamat. Thank you. Sino pumunta rito para manood? Para manood! Yes, nasahan ko talaga yan. Boss Arik, maraming salamat lagi sa pagkakataon. Alam mo bang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon? Kasi Jonas lang ako. Jonas lang ako. Pero binigyan ako ng plasma, mga chong. Isang alamat sa battle rap na kilala bilang sino ba yon? Ang tagal mo na sa flip top, hindi ka pa rin sikat? Ano ba yan? Ikaw lang ang kilala kong may followers na ayaw kang sundan. Ako, simple lang. Pero alam mong kakaiba. Di ako nagdudukot ng laman pero nakuha ko loob nila. Pag eto naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. Ang pangit mo siguro ka, banding. Yung tipong nag-iinuman kayong magkaagrupo, ang saya nyong nagkukwentuhan, bigla siyang magbabagsak ng ulo. Tangina kasi neto, feeling niya horror siya. Horror ka? Horror ka? Hindi ako matatakot sa'yo. Mas nakakatakot pang makita yung pinagkakautangan ko. Kasi sino bang matatakot dyan sa itsura mong ang kulit? Tignan nyo yung katawan, ang laki ng tiyan, tas walang puwet. Tignan nyo! Tignan nyo! Hindi ako sinungaling. Ganyan na ganyan yung katawan ng mga chismosa dun sa amin. Tapos gusto mo katakutan ka dyan sa napili mong imahe? Eh kahit si Lord natatawa nung ginagawa ka eh. Sabi ng Diyos, oh. Tapos ko na si Paulo. Dagdagan ko lang ng tiyan. Sa tiyan pa ulit. Huwag na sa puwet. Kaya kung ako sa'yo, Plasma, magbago ka ng estilo. Kesa manguha ka ng laman, magbawas ka ng kilo. Niyaya na to dati ni Apok mag-gym, kaso nga lang to, sablay. Habang nagbubuhat siya ng dumbbell, may burger siya sa kamay. Sinubukan na rin niyang mag-jogging. Hindi rin nakatagal. Puta, bigla-biglang humihinto pag nakakakita ng inasal. Di ba, nagsumba ka na rin? Tapos di naging effective. Putang inan to, sa kada 8 counts umiinom ng soft drinks. Ngayon, alam nyo ng lahat kung bakit siya ganyan. Panay dukot ng laman ng kanyang napiling paraan. Di niya kasi makuha yung pangarap niyang kisig at timbang, kaya dinaan na lang sa pagkata yung inggit niya sa katawan. Kaya ako sasabihin mo sa amin na yung estilo mo, technical. Alam mo kung ano masasabi ko dyan, Plus, typical. Parang lugaw lang nga kung susumahin yan at sumatutal, lalagyan lang ng laman para masabing espesyal. Kaya sige, dukutin mo. Bars! Isang magandang pagsusuri ni Jonas nun. Kasi lahat ng lugaw pare-parehas lang yan. Nagkakaroon lang talaga ng different pag nilalagyan mo na talaga ng laman. Gaano ba karami yung laman? Yan. Nagiging special yun. Special na yung ano kasi maraming laman. Napakahusay din. Tuloy natin. Mo na laman loob ko at ipakita mo sa madla lahat ng mga natutunan mo sa paglilinis ng isda. Mahusay.
game. Sa social media, ang isa sa pinaka-paborito kong gawin, i-like yung mga comments na 3GS squatting. Bakit? Balikan natin yung isang quarantine battle event. May alaalang masama. May pakain sa mga lumaban. Pero yung aking gana nawala. Handa na akong sumibog ng tapsilog. Kaso may nangyaring masagwa. Bigla mong tinanong kay Lipcram, Bayaw, anong tawag sa tae na basa? Maliit lang yung venue. Kaya kahit saan magpunta, narinig ang boses mong malakas. Dinugtukan mo pa ng bayaw. Ano naman tawag sa taeng hindi nagpa-flash? Tanginang usapan yan, pwe. Nakakabwisit pag tumagal. Wala kayong tinatabla pero ang hilig yung mag-talk shit, literal. At ikaw ang laging pasimuno. Sarap mong i-head kick, Brad. Hindi dapat Jonas pangalan mo. Dapat septic tank. Kaya tangina mo. Sa ganitong sining, huwag ka nang dumalo. Estilo mong kadiri, huwag nang ipilit sa kahit ano. Mga baon mo laging bano. Bakit nakasali pa to? Maliban sa tubig, ibubuhos ko aking galit sa tae na to. Polo na bagong hasa. Madugo kang papaslangin. Rekta sa iyong baga. Habang buong puso mo tong tatanggapin. At galit na galit ka sa horrorcore, di ba? Palibhasa, matatakotin, umamin ka. Kapag nanonood ng horror sa sine, siya yung yumayakap sa kasama niya. Kadate mo, lagi naiirita, yung perang dala, nasasayang ng sagad. Hindi pa nga nagsisimula yung pelikula, nakapikit ka na agad. Pagtapos ang palabas, mag-aangas. Hindi daw siya natakot. Pag matutulog, bukas ang ilaw at sa kumot, nakabalot. Ayaw mo sa aming genre dahil hindi mo maintindihan. Pero pumasok ka sa ganitong eksena kung saan brutal ang banatan. Kahit maging kakaiba ka, Jonas, pagdating sa patayan, ikaw lang ang dudugo. Hindi ka magiging out of this world, Nas. Nandito ka sa mundo ko. Kulang na kulang yung ginawa ni Plasma, even though may mga punchline siya dong okay at rekta, kaya lang kulang siya talaga. Merong kailangan niyang at least kahit pa paano i-grind niya yung delivery niya ng maayos. And at the same time, lagyan niya ng a little bit of theatric na movements. At pag dinideliver niya, hindi ko alam para ba siya nahihirapan o gano'n na talaga siya magsalita. But it's old school Plasma na parang ginaganto niya lang. Para lang siya nag-e-explain sa stage. Hindi ko alam kung may stage fright ba si Plasma, pero dapat i-convince niya na si Jonas na kaya parang matamlay yung crowd, nadaanan lang. Pero meron naman siya sinabi na maganda. Pero bibigay ko na kay Jonas yung yung first round. Pakiramdam ko kasi may kulang doon sa ginawa ni Plasma. Kulang siya ng intricacy sa creativity niya. Even though maganda yung pagkaka-deliver ng storyline. Yung backbone ng mismong niya. Kaya lang pinakita doon kung gaano katakot si Jonas, yung ayaw niya ng ganitong klase ng genre, which is okay yun, pero wala yung intensity na makukuha mo talaga na kaya gano'n, walang gano'n. Walang tawag ito, yung factor na impact factor. Yun. Tuloy natin, Jonas. First round, bigay ko na kay Jonas. Kaya yun na yun. Ulul, no? Ang layo ng mga sinasabi. Horrorcore tapos yung 4-bar setup, tangina nagtapos lang sa tae. Ano nakakatakot dun? Kadiri yun. Uking inan to. Ha! Yari ka sa akin. Pansinin nyo ilong ni Plasma. May plus pa. Grabe, nakakatakot. Pag eto nangulangot, buong kamay niya nakapasok. Sobrang laki ng ilong nito. Pag sumigaw ka ng ganito kalapit, may echo. Hindi sa pagmamayabang at hindi rin sa panggagago. Hindi kagandahan yung ilong ko, tol, pero pantao. Yung sayo, wala nang lunas dyan. Hindi naman kasi ilong yan plus prutas yan. Si Kuya Smaglas, pag naka-side view, medyo matangos. Eto, pag naka-side view, hippopotamus. Alam mo, yung ilong mo sa unang titig, pangsisig.
Kaya hindi ka nakakakantot eh. Hindi ka pa nakakatikim ng kike? Ano palang silbi ng burat mo plus? Labasan lang ng ihi? Eh di paano yan? Puro ka na lang jakol. Sayang naman pala yung pinagmamalaki mong tsupon. Oh, virgin pa to si Plasma. At alam nyo ba, yung una niyang niyaya ng sex, pinsan niya pa. Tapos nung makapagkwento kay Ninong Benji, with action pa talaga. May nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Alam mo kung bakit walang pumapatol sa'yo, Abno? Pag nanligaw ka, bulaklak dalhin mo, wag bungo. Verse na naman yun. Verse. One line na version na kasi sinakop ng buong pagkatao ni Plasma yung salitang bungo eh. Kasi horrorcore sila. Tapos yung behavior nila pang horrorcore. Lagi silang nananakot sa mga kanta nila. So, hindi lang ginis ni Jonas yung genre ni Plasma. Ginis na rin niya si Plasma itself. Kasi pag naliligaw ka, virgin ka na nga, tapos lagi ka pa nababasa, so dadalhin mo pa, igagamitin mo pang behavior para manligaw. Yung pagiging horror crap mo, dadala ka ng bungo. Tama tayo yan, guys. So, tayo natin, Jonas. So, sana nakakarating natin. Hindi ka talaga sasagutin ng mga babae, tanga ka. Nagyayaya ng stroll tapos karo yung dala. Tara. One time sinubukan na itong kumuha ng pokpok sa Cubao. Sabi niya sa babae, "Miss, pwede ka ba?" Sabi ng babae, "Boss, pas kami sa kalabaw." Kita mo? Pati babaeng bayaran, ayaw kang tanggapin. Ikaw pa babayaran ng babae, wag mo lang siyang galawin. Grabe pala yung sex life mo, Blas. Puro kalungkutan. Siguro nga, yung burat mo nakatadhana lang sa unan. At alam nyo ba kung ano pa yung talagang nakaka-heartbreak? Kung sino pang humo-horror, siya pa yung walang soulmate. Bars, putang. Bars! Kasi horror soulmate, diba? Yung horror, ang katumbas din yan, yung kadiliman, kademonyo, at doon may mga ghosts, may mga ganyan. Kung sino pa yung nag-horror, walang soulmate. Kasi sa bawat horror na palabas, may multo, may zombie, may ganyan. Walang soulmate. Ang laking bagay. Nabaril doon si Plasma. Tuloy natin. Ilong, nakasawa na. Akala mo ang tinik. Alisin dito parang pustiso mo na biglang tumatalsik. Okay? Seryoso, sandali. Yo, yung style marking, isa ka sa mga nagpauso. Epektibo nung una, kaso masyado mong inabuso. Walang effort dahil umaasa sa bara ng MC'ng sinusulatan niya. Linya ng iba, laging ina-identify. Sarili mong identity, nalimutan na. At dahil dyan, hindi ka mahanay sa mga komedyanteng legendary. Pagdating sa antics, nandiyan si Sherlan Husky. Sa freestyle, si Zaito. Mga tinuring na joking, si Delo Osinio. At huwag ko nang umasang maging old god. Nakareserba na yan kay Basilio. At marami nang nauumay sa mga pinagtagpi-tagpi mong bara. Pinag-iinitan ng purong teknikalan, palibhasa, hindi mo kaya. Para sa mga kagaya mo, ang pagiging lyrical ay disability. Ayaw buksan ng isipan, meron kang technical difficulties. Mga anggulong predictable, yan ang palagi mong aksyon. Nanatili kang nakakahon, pwes na yun, mapapermanente ka na doon. Aking combo, delikado. Unang jab, mapaminsala agad pagdagland. Tapos siguradong lahat ay mapapamura sa aking second hand. Pero kulang pa. At dahil mahilig ka mag-dissect ng sulat, ako naman maglalabas ng Burst din yun na at lahat mapapamura sa akin second hand. Kasi sa second hand yung mga thrift store, diba? Mura yung mga bagay na yun. Yung mura na ito, binibili ko na dahil napakamura. Yung second hand store, meron second hand. Napakalaking binigyan ni Plasma. Nanatili kang nakakahon, pwes na yun, mapapermanente ka na doon. Aking combo, delikado. Unang jab, mapaminsala agad pagdagland.
Tapos siguradong lahat ay mapapamura sa akin second hand. Pero kulang pa. At dahil mahilig ka mag-dissect ng sulat, ako naman maglalabas ng patalim para mag-dissect ng utak. Tingin mo na insulto ang bagong labas na meta? Baliw lang nakakaunawa? Lalagay ako yung ulo ng matalas na metal. Hindi ka na rin mag-iisip ng tama. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, Galing bagay din yun, yung isip mo ng metal para hindi ka kasi meron ding parang iba't ibang klase ng likido eh. May tinatawag kasi na mercury na pag nalagay yun sa utak mo, magkakaroon ka ng dementia or something like that. Or something. Or fluoride or something. Kasi yung toothbrush guys, may fluoride yun eh. Yung fluoride medyo nakaka-apekto rin sa pag-iisip ng tao yun eh. Karamihan ng mga, meron yatang scientific study na nagbibigay ng idea sa mga tao na pag gumagamit ka ng toothpaste na mayroong high fluoride or something, umaakyat yun sa utak tapos nagkakaroon kayo ng problema sa pag-iisip. Kaya minsan nare-recommend din na hindi 3 beses magsipilyo kundi 2 lang. Umaga tapos sa gabi. Kasi 'di ba pag umaga, kagigising mo lang, yung mga bakterya sa bibig mo, kailangan mong itanggalin. Tapos kumain ka, tanghalian kumain ka, pagdating ng gabi bago ka matulog, linisin mo yung ngipin mo. Tuloy natin. para ka ng pustiso mo. Paraan mo na lalagay ako yung ulo ng matalas na metal. Meron ding mercury, o sabi natin parang ano na rin. Pero siguro ibang metal yung sinasabi ni Plasma. Tuloy natin. Hindi ka na rin mag-iisip ng tama. Hindi na O metal parang banda na rin. Yung genre, di ba? Metal, may metal, hardcore metal, mga ganun. alas na metal. Hindi ka na rin mag-iisip ng tama. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, para ka ng pustiso mo. Bigla ka na matatanggal. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, para ka ng pustiso mo. Bigla ka na matatanggal. At galit na galit ka sa horror, grabe. At galit na galit ka sa horror, putang mo. Sa tingin ko second round, nabigay ko na naman kay Jonas. Even though may ginagawa sa Plasma na okay, sa tingin ko, parang yung mga ginagawa niya, puro pa build up eh. May kulang pa din doon, even though may mga one-liners ng punchline, may mga two-liners ng punchline, it's not enough. Kasi kailangan mo pa rin ng, yung mga ganong klase ng mga format, kailangan mo pa rin ng konteksto doon eh. Para ma-build up yun at ma-digest ng maayos. Diba? Kasi ang bilis ng mga ginagawa ni Plasma na kailangan niya lang i-consider na na bigyan ng kahit papaano artistic setup yung mga punchline na meron siya para mas lalong ma-appreciate. Baka kasi isipin ni Plasma he's too advanced or he's too fast, which is I understand, ganun siguro yung konsepto niya, pero much better na may flow, 'di ba? May hagdan bago mo maabot yung second floor. Yun yung napapansin ko na ngayon. Tuloy natin, tingnan natin yung kay Jonas. Siguro landslide na to, 1 and 2 round kay Jonas ko nabibigay. Mas kompleto yung rekado, maganda yung kwento, bawat one line niya, yung one line niya setup, yung second line punchline. Ang ganda ng pag-aagawa ni Jonas. Ikaw galit sa horrorcore, tanga. Di ka naman kasi nakakatakot, nakakatawa ka. Gagong puta. Puro na lang daw ako ilong. Papalit ka. Papalit ka, hindi ko nagagalawin yan. Puro ilong. Ilong. Ang ilong ay kailangan natin sa buhay para tayo mabuhay kahit saan tayo mapunta. Pero pag ang ilong mo ganyan, parang sinabi mo namang ikaw lang ang may karapatang huminga. Pwede pa lang. Hindi ka lang. Spoken ina mo. Seryoso na. Ngayong round 3 na, pag-usapan naman natin yung uprising. Total, nandito na tayo sa dulo. Suriin natin kung talaga bang turing nyo kay Enigma ay kapatid at kagrupo. Kasi mahal nyo ba talaga si Arik? Ngayon, sumagot ka, tol. Bakit nung panahong sinisira ni Akata at ni Apex si Enigma, puro 3GS pa nagtanggol? Si Kuya Shernan, si Emzite, si Pistol, si Lipcram, silang 4 lang lintik. Ang bumoses ng mga wala kayong imik. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip top kaya niyang tayuan. Ikaw,
Ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. Maganda yung content na ginagawa ni Jonas, ha. Very effective yun, ha. Pero at the end of the day, they don't have to respond. Kasi ganun talaga, guys, eh. Meron talagang mga controversy at mga paninira. May mga ganyan talaga, eh. Which is good pa rin yun kay Enigma at sa Flip Top dahil doon nagkakaroon ng more connection yung mga tao sa Flip Top. Kasi pag may controversy, nagsasaliksik yung mga tao, anong nangyari? Nagkakaroon sila ng more connection sa bagay na yun. Eh, ang Flip Top nandyan na yan, eh. Almost a decade na yan. Decade plus. So, it's better na magkaroon din ng ganun minsan para makita na nakakonect yung Flip Top sa pag-iisip ng mga tao. Kasi parte na yun ng lifestyle ng mga Pilipino yun. Diba? Ganon. So, mas better din na may ganon mga issue at di naman na kailangan mag-respond, eh. Pero, although may ganon, magandang ginagawa at content ni Jonas na ginamit niya yung subject niyon para ipakita na parang, diba, sa loob ninyo, mayroon ding toxicity. Pero, at the end of the day, kahit yung mga sikat na artist, eh, sila naman magkakasama sila sa isang grupo. Who knows? Meron silang usapan na hindi natin alam. Sinabihan sila ni Enigma na huwag kayo magsalita sa mga ganyang issue. Diba? Kasi si Enigma, hindi naman siya basta-basta uprising lang, eh. Presidente din siya ng Flip Top, siya ang nag-create niyan. So, ibig sabihin, meron siyang say sa kung ano yung dapat na behavior ng mga miyembro nila. Wala silang dapat sabihin, wala dapat silang patunayan. Kasi at the end of the day, nasa uprising naman sila, eh. Kung ano yung galaw ni Enigma, yun din yung sasabihin nila. Parang, ganun na lang talaga. Pero magandang content yun, yung ginamit ni Jonas para ipakita na, you know, yung sa Flip Top ang nagdadala ngayon 3GS, parang gano'n. Tuloy natin. Ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa, hayop ka. May pa-horror-core ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Oo, takot tong hayop na to. May pa-horror-core ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Ano sasabihin mo? Mga squatter kasi kayo, eh, kaya sanay kayo sa gulo. Ay, di okay lang pala kupalin si Arik. Ang importante, professional kayo. Tol, nasa battle rap tayo. May karapatan kayong kumibo. Dito sa Flip Top, walang edukado. Pare-pares lang tayo ng tayo. Kaso to, walang ginawa. Kukin ang inan to. Kahit nag-post ka man lang sana sa Facebook ng sa lahat ng mga umaaway kay Arik, mamatay na kayo. Kaso wala, eh. May sense din yung sinasabi ni Plasma, ay ni Jonas, ha? Even though there's little action, you know, na kahit pa paano hindi siya kailangan magbigay ng pangalan, but mag-respond siya kahit pa paano sa mga nangyayari. You know. Ano nga naman aasahan nyo kay Plasma? Wala naman. Sa battle nga yung horrorcore, ginagawa lang katatawanan. Oo, sa uprising, ikaw lang pinakatanga. Malakas ka lang sa battle pag bubuhatin mo na. Oo, ikaw ang tagabili ng uprising pag may inuman. Tagabuhat ka lang ng case sa tagaluto ng pulutan. Tagahugot ng tinga ni Sayad pagtapos magkainan at tagasuklay ng buhok ni Arik pag di niya natalian. Tagadukot ng kulangot ni Balakid pag may nalimutan. Tagahugot ng ice pick ni Twain pag may suntukan. Tagahatid ng sabon kay Spade sa pandisalan. At dakilang kakwentuhan ni Kuya Dennis ng kalibugan. Alam nyo ba kung bakit nakapasok to ng uprising at ampon? Nakitaan kasi siya ni Arik ng malaking pantalon. Matabang weirdo. Yan ang mga gusto ni Bossing. Dapat pangalan na ng grupo nyo, Akbonjing. Pero seryoso, malaki talaga respeto ko sa uprising. Magmula pa noon, mga alamat na sa Flip Top na aktibo pa rin hanggang ngayon. Nag-aambag at nagbibigay sa mga bagong henerasyon. Palakpakan natin sila, mga chong. Joke lang yun, pakyo ka pa rin ngayon. Bigay ko na siguro yung round 3 para kay, ano, kay Jonas. Landslide na yun, bonus na lang yun.
Paborito mong anggulo, kape. Akala mo loyal at walang baho na nilahad. Sa FB, sa inyo ni Bagsik ako naghahanap ng mga bagong i-add. Isa ka rin na puro chicks ang nasa friends list. Ang lupit nito ni Sir. Ang kulit mo daw sa messenger. Sabi nung aking kinukulit sa messenger. Pero tapos na ako sa ganyan. Sapat na sa akin isang babae. Ikaw kung sino-sino niyaya ng kantutan tila hindi pa na nakakadali. Pero lahat ay nangdidiri at tumatanggi sa'yo. Alam nyo ba detalye? Ang hiling mo daw kasi silang kwentuhan tungkol sa tae. Bistado magalaman mo na wak. Pakinggan nyo mabuti. Nagpo-post ka ng litrato ng asawa at anak kapag nauhuli. At parehas tayong banlag. Pero ako, sinusubukang ayusin ng paningin na malala. Ikaw ayaw pagalingin ng mata para may palusot pag tumitingin sa iba. Isa pang pinagkaiba ng ating paningin ay ating iaambag. Hindi mo ko makikitang patay dahil pati ikatlong mata mo banlag. Ikatlong mata mo banlag. Yo, sa mga may panibagong bitaw, huwag magpaikot sa kanilang pananaw. Ayos lang maging weirdo basta meron kang sariling galaw. Diversity ang susi, kaya panatiliin litaw ang confidence. Ang evolusyon ay kailangan na kailangan. Parang ikaw sa Polydent. Magiging bukod tangi ka lang sa pagiging biktima ko at hindi sa lupit. Dahil sa aking koleksyon ng mga bungo, ikaw lang yung bunge. Sulat mo'y napaka-basic, kaya huwag kang mag-angas, Joe. Sa aking mga kamay, kaya kang basagin, ikaw ay glass, Joe. Mga tulad mo dito sa larangan ay dapat lang itaboy. At dapat mo'y MCing well-rounded. Ano man ang iyong balak, huwag nang ituloy. Tiyak na sunog ang estilo mong one-dimensional. Yari ka, boy. Anak ka ng madre, pero walang talabang banal na tubig sa aking apoy. Third round, bigay ko na rin kay Jonas, guys. Obvious na yan ko. Masyadong konti yung ginagawa ni Plasma. Bakit ganun? Hindi siya nagsisipag. Siguro busy siya. Hindi naman ganyan si Plasma magsulat. Ang konti. Wala lang. Gusto ko pang marinig. Parang puro build-up yung gawa ni Plasma eh. Puro build-up. Siguro, mahaba lang masyado yung ginawa ni Jonas. Kaya, naliliitan ako sa gawa ni Plasma. Pero dati naman, maliit lang naman talaga yung laban. Eh. Old school lang talaga si Plasma. But other than that, kay Jonas na yung third round. If ganun yung behavior ni Plasma mula sa first, second, and third round, obviously, Jonas na yun 1 and 2, 3. Landslide na to. Tuloy natin. Plasma vs. Jonas, mag-iisang beses para sa lang pareho. Isipin ninyo yung round niya, 151, 143, 144. Yung kay Jonas, 234, 210, 310. At ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Jonas. Obvious na yun, guys. Very predictable yung laban na to. Ganun pa man, guys. Maraming salamat sa mga nandito pa rin. Bibigyan ko siguro to ng 9. Hindi siguro ganun yung A-game ni Plasma. Hindi ko alam, siguro na-busy lang siya siguro. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nagustuhan niyo yun guys. I-subscribe na kayo, i-like niyo. Ganun pa man, maraming salamat. Galing sa lahat ng bagay na gusto niyo sabahin niyo sa pamilya niyo, mga ibig niyo, mga tao na kapaligid niyo. Tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat ka na dyan. Peace out.